Good evening po sa ating lahat. Masaya po akong makita kayong lahat. Amen. Dahil tayo po ay hindi natin pinabayaan ang ating pong pagkakatipon para sa Panginoon. Marami man tao na saan sila nagpupunta, pero tayo po ay pupunta sa church para makinig na salita ng Diyos at matuto at lumago sa pananampalataya. Amen po. Ating pong buksan ang ating pong mga Biblia sa James chapter 4. Chapter 4 verse 1 up to 3. Pakishare na lamang po sa mga bisita po natin ng mga kabataan para nababasa din po nila sa Biblia. Basahin ko po ng malakas at sundan nyo na lamang po sa mahina yung pagbasa. Sa chapter 4 verse 1 ng James, "From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na iningatan mo kami lahat na nakarating kami ng safe dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon, upang kami ay makinig, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, empower mo, Panginoon, ang iyong salita, maging makapangyarihan ng iyong salita sa bawat makikinig, Panginoon, ng iyong salita sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na makita nila ikaw na nagsasalita sa kanila at hindi ako gamit ang iyong salita, Panginoon. Kaya naman, bigyan niyo po ako ng talino, Panginoon, sa aking pong pagpipreach. Dalangin ko, Panginoon, na maging kumpiyansa ako dahil salita mo ang aking ihahatid. Dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, tulungan niyo po kami, Panginoon. Puspusin niyo po ng banal na Espiritu ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po ng katalino ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ingatan mo rin yung mga kapatiran namin na papunta pa lang, Panginoon. At ganun din, Panginoon, maging pagpapala, Panginoon, ang mensahe sa gabing ito, Panginoon. At kung may nakita kang kasalanan sa aming mga puso, ipagpatawad mo. At dalangin ko, Panginoon, na iwaksin namin, iwan namin itong kasalanan na ito sa buhay po namin. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, maaari na po tayo magsiupo. Actually, yung mensahe ko sa gabing ito, pang Friday po, na nasabihan ako ni Pastor kanina lang mga bandang 1. So, eto namang mensahe ko, dinevotion ko po. So, ito po yung mensahe na ihahatid ko po sa inyo sa gabing ito. Na kinuha po natin sa James chapter 4 verse 1 up to verse 3. Amen po. At bago po ako magpatuloy, gusto ko lamang po hingiin ng pagkakataong ito na magpasalamat sa Panginoon na ako po ay makakapag-preach sa gabing ito. At siyempre din po sa ating pong mahal na pastor na patuloy na nagbibigay ng pagtitiwala sa atin na ipahiram itong pulpito na makapangaral tayo ng salita ng Diyos. Amen po. Sana po ready na po kayong makinig ng salita ng Diyos sa gabing ito. Amen po. At dala niyo po ang inyong mga Bible, ballpen, at saka yung notebook niyo po. So, yan po. Ating pong binasa yung James chapter 4 verse 1. Sabi diyan, "From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? Ye lust and have not. Ye kill and desire to have." Sabi, tayo ay nagdi-desire, pero hindi tayo nagkakaroon. Sabi, ye kill and desire to have. Diba? Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Baga kasi tayong mga tao, gumagawa tayo ng, yung sinasabi ng talata na yan, tayo nagdi-desire tayo sa ating pong mga sarili. Diba po? May mga gusto tayo sa buhay po natin na hindi natin inaas sa Panginoon. Tama po? Hindi natin sinasabi sa Panginoon. Kaya yan po yung ibig sabihin yan, because ye ask not. At alam naman po natin at hindi rin naman po didiringgin ng Diyos yung panalangin natin kung ito ay kasalanan, kung ito ay labag sa kalooban ng Diyos, kung ito ay hindi ayon sa katwiran ng Panginoon. Alam naman po natin na hindi sasagutin ng Diyos yung panalangin natin. Kaya wala tayong lakas ng loob madalas na humingi sa Panginoon sa mga gusto natin, pangarap natin, kasi alam natin na hindi kalooban ng Diyos. Kaya sabi dyan, because ye ask us. Alam naman po natin sa ating pong mga sarili, kaya hindi natin hinihingi sa Panginoon itong bagay na to kasi hindi naman niya talaga bibigay sa atin. Kaya ginagawa natin sa sarili nating paraan.
itong mga bagay na to. Yan po yung ibig sabihin ng talata na yan. Kaya sa verse 3 sabi yan, ye ask and receive not. Diba? Because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Bago po ako magpatuloy sa akin pong pagpipreach, may tanong lamang po ako, naka-encounter na po ba kayo ng isang tao na nakikipaglaban sa gusto niya o sa prinsipyo na meron siya, na kung saan ito'y mali? Nakakita na ba kayo ng tao na ganun? Have you ever encountered someone who is fighting for something, but the principle they are defending is actually wrong? Yes. Marami sa panahon natin ngayon na nakikipaglaban sa prinsipyo nila na mali. At isa na dyan ang example, yung LGBT. Tama po, isa yan sa mga nakikipaglaban sa prinsipyo nila na mali. Diba? Which is sa Bible, maling-mali yung kanilang pinaglalaban. Diba po? Pinaglalaban nila yung katwiran nila na nagmamahalan lang sila. Alam naman natin na hindi pwedeng magmahalan ng kapwa lalaki at babae. Tama po? Tama. At isa pa po dyan yung fornication. Po, maraming mga kabataan ngayon, maraming pumasok sa buhay pag-aasawa na hindi dumaan sa kasal. Nauna ang fornication. Tama po? Nauna, kaya maraming pamilya ngayon, tinitignan nila na ang kasal ay papel lamang. Na which is ang sabi ng Panginoon, kasal muna bago. Diba, sex? Bago ang pagsisiping, bago ang pagsasama, kasal muna. Tama po? Pornography. Maraming mga tao ngayon, ipinaglalaban nila na okay lang, normal lang na manood tayo ng mga bastos. Maraming ganyan kahit babae po. Kaya po nanonood. At base sa survey, maraming kabataan, lalo mga kababaihan, ang nahuhumalin sa panonood ng mga ganyan, which is hindi dapat. Kasi kayo ay mga babae. Hindi ko naman po binibigyan ng ang mga kalalakayan. Dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo nanonood ng bastos. Tama po, kasi tayo ay mga anak na ng Diyos. Tayo po ay niligtas na ng Panginoon sa pagkakasala. Babalik ba natin yung ating pong mga sarili sa pagkakasala? Hindi po, dahil binayaran na ng Panginoon yung kasalanan natin. Tama po, divorce. Kaya po, itong mga binanggit ko, ito ay tinalakay natin before last year. Tama po? Saan po yun? Sa Ephesians. Basahin nga natin. Ephesians chapter 5 verse 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Sawayin nyo sila. Dahil hindi naman yan ang nakasulat sa Bible. Kaya po, hindi naman yan nakasaad sa Bible para pahintulutan natin na ipamuhay natin yan sa buhay po natin. Diyan nga tayo niligtas ng Panginoon eh. At ang mga kasalanan na yan, yan yung nag-alipin sa atin kung bakit tayo come short sa Panginoon. Diba sabi sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil sa kasalanan na yan, kung kaya tayo hindi karapat-dapat na makapasok sa langit. Dahil sa kasalanan yan, kung bakit hindi tayo papapasukin ng Diyos sa langit. Dahil makasalanan tayo. Tama po? Hindi po ako nagmumura. Na short lang. Na po. Yan, marami na yan. Pinapayagan ng mga ganitong klase ng kasalanan. LGBT. Bambihira sa Facebook. Ano yan? Rampant yan, mga ganyan. Dapat nire-reprove yan. Hindi natin pinapasok sa buhay po natin yan. Kaya kung meron ganyan dito, sawayin niyo po. O hindi natin pinapayagan yan dahil ang Diyos natin ay banal. Tama po? God is holy. Be holy for I am holy, sabi sa Biblia. Di ba po? Kung tayo po iligtas, mamuhay tayo sa kabanalan. Hindi sa kasalanan. Po. Divorce, abortion, di ba po? Yan po yung tinalaki natin before. O kaya kung merong ganyan sa buhay po natin, yung mga prinsipyo na ganyan, at maraming tao pinaglalaban yung ganyang prinsipyo. Tama po, na maling-mali sa salita ng Diyos. Na hindi ayon sa Biblia, hindi ayon sa sinasabi ng Panginoon. Sinaway nga yan yung mga ganyang kasalanan sa Biblia, tapos ipapasok mo sa buhay mo. Na sinasabi mo, ligtas ka, anak ka ng Diyos, tapos yan yung mga prinsipyo na pumapasok sa isip mo. Yan yung pinapamuhay mo. Tama po. Sa mga kabataan po ito po sa mga bisita po namin na kalalakihan, mga kababaihan, maling-mali po yan, yung mga klase ng pamumuhay, lifestyle, LGBT, fornication, pornography, divorce, abortion,
Yan po. Yan po. Dapat hindi na tayo makilala sa ganyang gawain. Kasi sabi sa Biblia sa Ephesians chapter 5 verse 1 up to verse 3. Sabi, be ye therefore followers of God as dear children. Sabi ng Panginoon, be ye therefore followers. Followers, ibig sabihin ng followers, tayo po ay natuto sa salita ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng followers. Followers of God as dear children. And walk in love. Mamuhay tayo, lumakad tayo sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. As Christ also had loved us and had given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. But fornication and all uncleanliness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints. Yan po, hindi dapat tayo nababansagan sa ganyang gawain, sa ganyang klase ng pamumuhay. Tama po? Anong connection yan sa ano natin, sa mensahe po natin? By the way, ang aking pong mensahe ay pinamagatang the right kind of prayer. Ano po bang connection yan sa ano natin, sa pananalangin natin? Alam niyo po, mahirap pong manalangin na tayo po ay may kasalanan sa ating pong mga puso. Mahirap pong magpatuloy, tama po, na tayo po ay nananalangin na meron tayong kasalanan sa ating pong mga puso. Dahil hindi naman po didinggin ng Diyos yung panalangin natin. Sabi sa Biblia sa Psalms, chapter 66, verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Tama po. Sabi ng Panginoon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Meron bang kasalanan sa puso natin na pinapasok natin yung mga prinsipyo sa buhay po natin? Pinapasok natin yung mga makamundong prinsipyo sa buhay po natin? Meron bang ganyan sa puso natin na nahuhumaling tayo sa mga ganitong gawain? Po, hindi po yan didinggin ng Diyos kung merong kasalanan sa ating pong mga puso. Ang tanong, meron po bang kasalanan sa ating pong mga puso na kung saan hindi nalulugod ang Panginoon sa ating pong pamumuhay? Po. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sino daw ang nakakaalam ng puso ng tao? Ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. O, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Marahil, ikaw, hindi alam ng pastor mo, hindi alam ng kahit sino mang tao na sa loob ng room na to, kung anong pinaggagawa natin, pero God knows. Tama po. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Mahirap pong pagtaguan ng Diyos sa kasalanan. Dahil kita niya kung ano yung ginagawa natin. Right. Alam niya kung anong laman ng puso natin. Right. Po, mahirap pong mabuhay sa hindi transparency. Mahirap pong mamuhay sa buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Ang mundong ito ay punong-puno ng kasinungalingan. Kaya po, pero tayo po, may Diyos tayo na totoo. May Diyos tayo na totoo, huwag tayong mamuhay sa kasinungalingan. Po, mahirap pong mamuhay na nagtatago tayo sa kasalanan. Diba? Mahirap pong mamuhay na tago ka ng tago. Tama po, dahil hindi walang lihim na kasalanan na hindi lantad sa harapan ng Diyos. Po, lahat yan ay hayag sa Panginoon. Lahat yan ay alam ng Panginoon. Meron bang kasalanan sa puso natin? Covetousness, kayabangan, mga simpleng kasalanan to na hindi lingid sa kahit sino man sa atin. Yung kayabangan, covetousness, pagiging materialism, po. Materialismo. Kaya po, merong kayabangan sa ating pong mga puso. Kaya po, ang kayabangan hindi yan nakikita. Pero kita ng Diyos. At aalingasaw yan kapag gumagawa ka na sa sarili mong paraan at hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon. Tignan niyo po yung kwento ni Daniel. Bakit siya tinulungan ng Panginoon? Nung hinulog siya ng mga, diba, hinatulan siya dahil nga nagpipray siya sa Panginoon. Dinala siya dun sa lion's den.
Hindi naman siya mayabang eh. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Kaya po, kung mayabang si Daniel, kinain na yan ng leon. Pero nakita niya, kailangan niya ang tulong ng Panginoon. Kailangan niya yung saklolo ng Panginoon. Lord, hindi ko kaya. Nag-pray lang naman po ako sa inyo. Kasalanan ba na tumawag ako sa inyo, humingi ako mag-pray ako 3 times a day, day and night. Diba, nakabukas yung kwarto niya, pero inakusahan siya sa isang bagay na hindi naman kasalanan. Ganyan ang mundo. Pipilitin tayong ipamuhay yung mga bagay na hindi naman sa Panginoon. Pipilitin tayo na gawin yung mga bagay na kasalanan na against sa Panginoon. Diba, sabi, walang tatawag sa kahit kanino mang Diyos. Sabi, diba, kaya si Daniel, pero makita natin yung kumpiyansa ni Daniel sa Panginoon. Tumawag pa rin siya. Diba po? Yung faith ni Daniel, hindi nagbago. Hindi siya natakot. Dahil kasi tayong mga anak ng Diyos, kung talagang ligtas tayo, wala tayong kinatatakutan. Wala tayong kinatatakutan kahit bantaan tayo, napapatayin tayo dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Fine! Tama po. Hindi conditional ang ating pananampalataya. Diba? Hindi nakabase sa kondisyon yung ating pong pananampalataya. Kung ano man ang mangyari, fine. Si Abraham nga, di ba? Inalay niya si Isaac. Kaisa-isa niyang anak si Isaac. At ang promise ng Panginoon sa kanya lalabas. Diba? Dadami yung kanyang seed sa pananampalataya. At lumabas doon, diba, si Jesus Christ sa seed niya. At maraming mananampalataya. Diba? Hindi natakot. Hindi natakot si Abraham na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Parang ang Panginoong Diyos sa Ama sa langit. Hindi siya natakot na ibigay si Jesus Christ. Kasi we love us. Mahal tayo ng Panginoon. Diba sabi sa Biblia? Sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sa mga bisita po namin na hindi paligtas dito, God loves you. Amen. Tama po. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak sa impyerno, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ para pagbayaran ang ating pong kasalanan sa krus, at hindi mo kayang pagbayaran yung kasalanan mo. Kaya gumawa ang Panginoon ng kaparaanan. Kaya po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Po, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin, dahil alam niya hindi mo kayang iligtas ang kaluluwa mo sa impyerno. Kaya gumawa ang Panginoon ng paraan para hindi ikaw yung magbayad ng kasalanan mo sa impyerno, kundi ang Panginoon na ang nagbayad ng kasalanan mo. Gusto mo bang pumunta sa langit? Sampalatayanan mo si Jesus Christ. Ganun lamang po kasimple, mga kapatid. Pananampalataya sa Panginoong Jesus, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God that raised Him from the dead, thou shalt be saved. Kung ipapahayag mo ng iyong bibig, bagamat hindi mo nakita na napako si Jesus Christ sa krus, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God that raised Him from the dead, thou shalt be saved. Si Jesus Christ ay hindi na natiling namatay sa krus, sa libingan, kundi siya ay nabuhay sa mga patay. Nabuhay siya dahil sa power ng Diyos. Dahil kaya niyang mabuhay. Dahil gusto kanyang iligtas sa kapamakan sa impyerno. Kaya kung meron pa po sa mga bisita po namin dito na hindi pa ligtas, ngayon yung araw ng kaligtasan, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesus habang buhay ka pa. Dahil kapag ang tao ay namatay na, huli na. Kaya po, huli na. Kaya ngayon, bata ka pa, humihinga ka pa, ito yung pagkakataon at oras mo na sampalatayanan si Jesus Christ. Hindi po natin alam anong mangyayari dyan sa labas. Meron dyan sa labas, tumawid lang na sagasay, o hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa labas. Pero ang sigurado, merong kaligtasan. Merong buhay na wala hanggan na binibigay ang Diyos sa'yo ngayon. Kung sasampalatayan mo, Lord, patawad, ako po ay nagkasala sa'yo. Hindi ko po kayang pagbayaran ng aking kasalanan.
Diba? Sa impyerno. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili sa kapahamakan sa impyerno. Ngunit ngayon sa araw na ito, ay nagpapakumbaba ako. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. At sinasampalatayanan ko ang Panginoong Sus bilang aking Panginoon na tagapagligtas ng aking kaluluwa. At alam ko kapag ako ay namatay, anytime, anywhere, tiyak kong sa langit pupunta ang aking kaluluwa. Di ba ganun? Maganda na may promise ang Diyos sa atin na hindi tayo iniwanan sa mundong ito, nilikha niya na mapupunta lang tayo sa impyerno. Bagamat na tayo yung talagang nagkasala sa Diyos, pero gumawa pa rin talaga siya ng paraan na mapunta tayo sa langit at makasama natin siya. So, sa kaligtasan po yun. So, yun po. So, mahirap po talaga. Mahirap po na tayo po ay nagtatago sa harapan ng Diyos. Mahirap po na nagtatago tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos dahil hindi rin tayo pagpapalain ng Diyos. Kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Sabi nga po dyan sa verse 1, saan daw po nagsisimula yung pakikipaglaban o digmaan? Hindi ba't nagmumula ito sa ating mga kagustuhan? Kasi alam niyo po ang katotohanan, tayo mga tao, tayo po ay nasa flesh pa rin. Kahit na niligtas tayo ng Diyos, kahit na, di ba po, niligtas tayo ng Diyos, nagkakasala pa rin tayo sa Diyos. Po. Kaya sabi diyan, di ba sa verse 1, saan nagsisimula ang digmaan o pakikipaglaban, hindi ba't ito ay nagmumula sa ating mga kagustuhan o masamang ninanasa sa ating pong mga sarili? Po, the word lust means, in other words, pleasure or desires for pleasure. Tayong mga tao, ang gusto natin is magpakasaya dito, pakasaya doon. Ang gusto natin kung ano yung gusto natin. Hindi yung gusto ng Panginoon. Yan tayong mga tao, ang gusto lang natin kung ano yung gusto natin. Kung ano yung masarap sa gusto natin, sa pakiramdam natin. Kung ano yung mapapakinabangan sa ating mga sarili. Kung ano yung masarap sa pakiramdam natin. Yun po yung totoo. Ayaw natin na nahihirapan tayo. Ayaw natin na nagsasakripisyo tayo. Kaya po gusto natin masarap, masaya, ganun lang. Kaya yung ibig sabihin ng lust dyan, it means pleasure or desires for pleasure. Pleasure means it is the feeling of enjoyment, satisfaction, or delight that comes when a desire or need is met. Again, pleasure means is the feeling of enjoyment, satisfaction, or delight that comes when a desire or need is met. Saan nga ba tayo nag-e-enjoy? Sa kasalanan? Sa mga bagay dito sa mundo? Alam niyo po, lahat ng mga bagay dito sa mundo, yan ay pansamantala lamang po. Kahit yung mga bagay na tinatangkilik natin sa ating pong mga sarili, yan ay pansamantala lamang po. Ama po, kaya sana po ang ating pong kasiyahan dapat ay nasa Panginoon. Ama po, dapat ang tumatakbo sa puso't at kaluluwa natin is ang Panginoon. Kung paano siya paglilingkuran, paano siya bibigyan ng kaluguran. Kaya po sa ating mga Kristiyano, dapat tayo po ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus na siya ay nagsishare ng gospel. Amen po. Siya ay nagwi-win ng kaluluwa. Amen po. Hindi yung lagi lang tayo nakafocus sa pangsarili lang natin. Tama po. Kasi basahin po natin sa Romans 7. Dahil gaya nga po na sinasabi ko sa kanina, meron pong pakikipaglaban sa mga sarili po natin. Alam niyo po merong sa mga ligtas, sa Romans 7, verse 23, up to verse 25. But I see, Romans chapter 7, verse 23 to 25, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord, who then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Yan po yung sinasabi ko kanina. May pakikipaglaban. Ang laban po natin ay hindi sa flesh, hindi sa spiritual po. Ito pong laman po natin, ito pong physical po natin na kalagayan. Yan po, ang gusto nito is magkasala tayo sa Panginoon. Tama po.
Kaya sinabi diyan, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Sino daw ang magdi-deliver sa atin? Pero I thank God through Jesus Christ our Lord. Kaya po, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa Kanya tayo po ay nakalaya sa kasalanan. Amen po. I thank God through Jesus Christ our Lord. Kaya po, sa verse 2 naman po, ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss that ye may consume it upon your lust. Gaya nga po ng sabi ko kanina, tayo mga Kristiyano, o kahit tayo pang mga Kristiyano, marami pa rin tayong ginugusto sa ating pong mga sarili. Kaya po, marami pa rin tayong ginugusto sa ating pong mga sarili. Many struggles happen because people try to get a blessing without God. Many struggles happen because people try to get blessing without God. Yan po yung katotohanan. Kaya hindi natin ipinapanalangin sa Panginoon. Basta lang tayo tanggap ng tanggap. Tama po, tanggap lang tayo ng tanggap. At hindi na natin ine-examine kung ito ba ay galing sa Panginoon, hindi natin pinapanalangin. Po. May mga gusto tayo na gusto natin makuha pero hindi naman natin makuha. Kasi una sa lahat, marahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. At pangalawa, hindi tayo nananalangin at nagtitiwala sa Panginoon. Umaasa tayo sa ating pong mga sarili. Kasi dalawa lang naman po yan eh. Kung hindi ibibigay ng Diyos yung prayer mo, kukunin mo at gagawin mo sa sarili mong lakas at paraan. Tama po. Example dyan, si King David. Basahin po natin sa 2 Samuel. 2 Samuel chapter 12, verse 8 to 9. Sabi sa 2 Samuel chapter 12, verse 8 to 9, and I gave thee thy master's house. Ibinigay daw ng Panginoon kay King David, thy master's house and thy master's wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord, to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. Na po, makita natin sa sinasabi ng Panginoon, ibinigay ko na sa iyo lahat eh. Pero kinuha mo pa yung nag-iisa sa iba. Diba kinuha niya si Bathsheba? Diba sabi niya, I gave thee thy master's house. Ibinigay ko na sa iyo yun eh. Thy master's wives into thy bosom. Diba po, hindi ka pa ba nakokontento sa mga bagay na binigay ko sa iyo para kunin mo yung nag-iisa? Sabi ni Nathan. Diba? Pinadala ng Panginoon si Nathan. Hindi ka ba nakokontento? Lahat na nga ng nasa kingdom binigay ko sa iyo eh. Ikaw yun yung hari. Pero kinuha mo pa yung asawa ng servant. Po. I gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Po. Makita po natin mga kapatid. Po, ang tao talaga kapag walang kakontentuhan yan, po, kukunin niya kahit yung pinakamaliit. Po. Yung wala sa kanya, yung meron yung iba, kahit yun na lang yung pagmamay-ari ng iba, kukunin niya, masyado siyang swapang eh. Po. Sana po, kapag tayo po ay pinagpala ng Panginoon, wag na natin hangarin, wag tayong magkubet sa puso natin na kaya po, yung bagay na meron yung iba. Makontento na tayo sa binigay ng Diyos sa atin. Kung binigyan ka ng asawa, mahalin mo. Ano po? Kung binigyan ka ng Panginoon, alam mo, galing sa Panginoon yung asawa mo, binigay sa'yo yan. Binigyan ka ng pagpapala, ng bahay, o kahit anumang bagay, pahalagahan mo.
Tama po, wag mo nang hangarin pa yung mga bagay na po, na makakasira sa'yo. Na po, ganyan kasi tayong mga tao, wala tayong kakontentuhan. Po, binigay ko na sa'yo pati yung asawa ng master mo Thy master's wives in thy bosom. Na po, kaya mga kapatid, etong pagkakasala ni King David, di ba po siya ay nagkasala sa Panginoon? Yan ay nagawa din ng mga anak-anakan niya. Nagawa din yan ng mga anak niya. Di ba? Nagawa din yan ng mga anak niya yung kumabit sa may asawa ng may asawa. Di ba? At, di ba po, pumatay. Nagawa din yan. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, sa ipinapakita po natin, kaya po, kokopyahin yan ng mga anak natin. Kung hindi tayo magiging maingat, kaya po, kung hindi tayo magiging maingat sa binigay ng Diyos sa atin at hindi tayo makokontento sa binigay ng Diyos sa atin, kaya po, makokopya yan, magagaya ng mga anak natin. At panalangin natin, di ba po, nananalangin tayo sa church na ito na magkaroon tayo ng Christian home. At hindi natin na gusto na yung mga anak natin makopya yung mga mali na nagawa natin. Ayaw natin na makopya nila yung pagiging unfaithfulness natin sa Panginoon. Alam niyo po, doon yung pumunta po ako sa La Loma, na-bless po ako doon sa mensahe nila. Na-bless po ako doon sa mensahe na hinatid. Kasi ganun pala ka-importante yung magsiset ka ng example. Ganun pala kahalaga, ka-importante yung magsiset ka ng example, lalo sa mga bata. Sa ating pong mga matatanda, sa pananampalataya o sa edad, magpakita po tayo ng magandang halimbawa. Para yung mga next generation, may gagayahin sila. Ganun po kahalaga yung halimbawa. Kung ayaw natin na itong church na to ay maging ikabod, ayaw natin na itong church na to maging ikabod sa harapan ng Panginoon, magtapat po tayo. Kaya po, magtapat tayo sa Panginoon. Dahil inaasahan tayong mga matatagal na sa pananampalataya. Inaasahan tayo ng Panginoon na hanggang dulo magtatapat tayo. Na hanggang sa kamatayan po natin, madadatnan tayo ng Panginoon na nagtatapat tayo. Tama po. Ganun po kahalaga ang mag-set ng example. Sa mga kababaihan, kalalakihan, nanay, tatay, pastor, leaders, ganun po kahalaga ang mag-set ng example sa mga kabataan. Dahil alam niyo po, yan, yung mga kabataang yan, kailangan maging mainit sila sa pagtatapat sa Panginoon. Maging mainit sila sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil itong mga kabataang ito, po, sila ang gagamitin ng Panginoon sa mga susunod na panahon. Amen. Sila ang gagamitin ng Panginoon sa susunod na panahon para ipagpatuloy ang kingdom ng Panginoon dito sa gawain niya. Kaya po, at least kung may maiwan man tayo, kung mamatay man tayo, kung mamatay man tayo dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo mag-aalala sa gawain na iniwan natin dito sa lupa. Dahil nag-set tayo ng magandang halimbawa sa kanila ng pagtatapat sa Panginoon. Kaya, sa atin, bawat isa, na po, mag-set po tayo ng magandang halimbawa. Tama po? Ganun po kahalaga ang mag-set ng halimbawa. Dahil una sa lahat, hindi naman po natin ito gawain. Hindi naman ito gawain ng kahit sino man. Hindi naman ito gawain ng iisang tao lang. Hindi naman ito gawain ni pastor. Ito'y gawain ng Panginoon. Amen po.
Kaya kung kayo po ay may hiya, kung tayo po ay may hiya sa harapan ng Diyos, kaya po, kung tayo po ay may hiya sa Panginoon, kumilos tayo ng may kaayusan. Kumilos tayo, maglingkod tayo ng may pagtatapat sa Panginoon. Po. Ganun po mga kapatid. Ngayon, lalo ngayon, marami tayong mga bisita ng mga kabataan. At ipinapanalangin natin sila sa Panginoon na sila'y magpatuloy sa Panginoon. Sila'y maging bunga natin sa Panginoon. Hindi tayo nakokontento sa ganitong bilang lang. At maraming mga kabataan, maraming kaluluwa. Tama po, marami tayong kaluluwa na hihikayatin, dadalhin sa Panginoon. At pangit po na madatnan nila na tayo po ay hindi nagtatapat sa Panginoon. Pangit po na madatnan nila na tayo po ay hindi nagpapakita ng magandang halimbawa. Sabi mo, ligtas ka. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Pero nakikita ng mga kapatiran na hindi ka nagtatapat sa Panginoon. Hindi nakikita yung tinuturo. Hindi nakikita ang Biblia sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangit po na patotoo na ganun. Pangit po. Kung gusto natin, sila ay lumakad sa Panginoon na may katapatan, magpakita tayo ng magandang halimbawa. Amen po. Amen po. Amen. Ganun po. Pasensya na po kayo. Haba ng introduction ko. Init ako. Number 1 po natin. The right kind of prayer na kailangan po natin na dapat na meron tayo sa Panginoon is, number 1 is, be honest. Honesty is the practice of telling the truth and acting with integrity. Being genuine in words, actions, and intentions, even when it's hard or costly. Alam niyo po, hindi naman po kahinaan na magsabi ng nagkamali eh. Hindi naman po kahinaan sa harapan ng Diyos na tayo po ay nagkasala. Bagkus yun po yung simula. Yun po yung simula. Yung paggawa natin ng tama at mabuti sa harapan ng Diyos. Yung tanggapin natin na tayo po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Basahin po natin sa Nehemiah chapter 1 verse 5. Ito po yung panalangin ni Nehemiah sa Panginoon. And said, sa Nehemiah chapter 1 verse 5 and verse 6, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him, and observe his commandments. Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night. For the children of Israel, thy servant, and confess the sin of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Na po, ma-realize po natin na kailangan po natin tanggapin na tayo po ay nagkasala sa Panginoon. Kung gusto po natin dinggin ng Diyos yung mga panalangin natin, na po, maging totoo po tayo sa ating pong mga sarili. Maging honest po tayo sa Panginoon. Maging totoo po tayo sa Panginoon. Anyway, hindi naman po natin maluloko ang Panginoon. Hindi naman din po natin maluloko ang Diyos. Kaya nga po may kasabihan tayo, sarili mo na nga lang po, lulukohin mo na. Lulukohin mo pa, Kaya po, kaya nga mga kapatid, kagaya ng panalangin ni Nehemiah, maging totoo po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya po, gaya ng ating pong, sa text na ating pong binasa, sa James chapter 4 verse 1 to 3, marami tayong mga hinihingi sa Panginoon na hindi kalooban ng Panginoon sa atin. Lalo't ang ating pong tema ay crucified, not I but Christ. Magiging laban yan sa tema po natin kung pipilitin natin yung mga gusto natin sa ating pong buhay. Yung tema po natin na Galatians chapter 2 verse 20, sabi doon, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I but Christ liveth in me.
And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yung bang pagiging, natin, selfish natin, yan ba, yung maka-Diyos ba yan? Yung pagiging selfish natin, pagiging mayabang natin sa harapan ng Diyos, pagiging maka-Diyos ba yan? Hindi. I-confess natin sa Panginoon na mayabang tayo. I-confess natin sa Panginoon na dahil sa kaparaanan ko lang, Lord, ginagawa ko yung mga bagay na to, hindi kita sinasama sa mga lakad ko. Maging totoo tayo. Kung gusto nating maging totoo yung tema natin na crucified not I but Christ, maging honest tayo sa Panginoon. Lord, gusto kong ipamuhay yung tema namin na crucified. Confess mo, acknowledge mo yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Yan ang kailangan po natin, maging honest sa harapan ng Diyos. Amen po? Amen. Kailangan natin magtapat at maging totoo sa Panginoon. Kasi hindi rin tayo pagpapalain ng Diyos. Kung meron tayong mga dishonesty sa ating pong puso sa harapan ng Panginoon. Why honesty matters? Because it builds trust. It builds trust. Why honesty matters? Because it builds trust. It reflects godly character. Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat hindi tayo sinungaling. Kasi it reflects godly character. It brings peace of conscience. May kapayapaan sa mga Kristiyanong tapat. May kapayapaan sa mga Kristiyanong may transparency ang kanilang pamumuhay sa harapan ng Diyos at sa mga tao ng Diyos. Hindi yung double life na meron ka. Hindi doble kara ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Kung Kristiyano ka, Kristiyano ka. Hindi pwedeng dalawa ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng dalawa ang buhay mo. Pag hindi ka nakikita ng kapatiran, iba ka. Dapat kung ano ka dito sa church, sa loob ng church, ganun ka rin sa labas ng church. Kasi may patotoo kang dala-dala. May patotoo ka na kailangan mong ingatan sa Panginoon una sa lahat. Dahil mapipintasan ang Panginoon. Sabi mo, Kristiyano ka, tagapagligtas mo si Jesus Christ, pero ang pamumuhay mo, iba. Sa nakikita sa labas. Sa trabaho, sa schooling, o sa kahit anumang lugar. Iba. Ibang-iba yung nakikita sa'yo. Hindi ka namumuhay sa pananampalataya kay Jesus Christ. Tama po. Dapat kung ano tayo sa loob ng church, kung ano yung naririnig natin sa Biblia, yun yung nakikita sa atin. Kung ano yung mga natutunan natin sa Biblia, yun tayo. Mamuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi yung tinuturuan tayo dito mamuhay sa pananampalataya, pero hindi makita sa atin. Masyado tayong greedy. Masyado tayong sakim. Kapag pag-usapang pera, nandun ka din. Pag-usapang mga bagay, hindi ka magpapatalo. Dapat yung mga ganyan, hindi nakikita sa atin. Why honesty matters? Because it honors God. Not just people. Pinaparangalan natin ang Diyos kung tayo po ay tapat. Amen po. Hindi lang yung mga tao. Honesty isn't just not lying. Honesty is not just not lying. It's choosing truth even when lying would be easier. Again, honesty isn't just not lying. It's choosing truth. Ito'y pamimili sa katotohanan. Even when lying would be easier. Kahit ang pagsisinungaling, madaling gawin yan . Tama po, ang pagsisinungaling, tinanong ka sa kagaling. Madaling magsinungaling. Pero ang pagiging tapat, yan ay pinipili. Ang pagsasabi ng totoo, yan ay pinipili. Tama po? Honesty is not just not lying.
is choosing truth. Po, it's choosing truth. Ito'y pamimili sa katotohanan. Tama po. Madaling magsinungaling kasi hindi naman nila alam eh. Pero kita ng Diyos. Alam ng Diyos, nagsisinungaling tayo. Sa panalangin po natin. Bagamat hindi natin sinasabi sa mga kapatiran, kapag nagpi-prayer group tayo, ito yung prayer request ko, kapatid. Pero sa loob-loob mo, iba pala ang gusto mong ipanalangin. Ito yung sinasabi mo sa panalangin, ito yung sinasabi mo sa prayer group. Na maging matapat ka. Kaya po, maging matapat ka sa pagbibigayan. Maging matapat ka sa lahat ng mga bagay pero hindi naman nakikita sa buhay po natin. Hindi nakikita eh. Dapat kung ano yung sinasabi natin, yun dapat tayo. Amen. Nadaming tao takot sabihin yung totoo eh. Pero alam nyo, ang gusto ng Diyos sa atin, kilalanin natin at tanggapin natin na tayo ay nagkasala sa Kanya. Tayo ay makasalanan. Dahil tapat naman po ang Diyos natin na patatawarin tayo sa ating pong mga kasalanan. Tama po. Amen. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Makita natin tapat ang Diyos kung magsasabi lang tayo ng tapat sa Kanya. Kung magsasabi lang tayo sa Kanya ng hindi tayo nagsisinungaling. Tama po. Sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin. Tapat ang Diyos natin na patatawarin. Tapat siya. Kung sasabihin natin, Lord, sa totoo lang po, kaya hindi ko po magawa yung tema namin na crucified not I, but Christ. Kasi ako pa rin pong naghahari sa sarili ko eh. Kaya hindi ko po talaga masunod ka, Lord, kasi sa paraan ko pa rin kasi ako umaase. Sa sarili kong kaparaanan ko pa rin ako umaase. Sarili ko pa rin kasi, Lord, ang sinusunod ko eh. Ganon. Diretsahin natin. Maging totoo tayo sa ating pong mga sarili. Kasi hindi po natin magagawa yung tema natin kung pati sa sarili po natin ay hindi tayo magiging totoo. Tama po. Maging totoo tayo sa Panginoon. At doon marahil, o hindi marahil, o hindi siguro, pagpapalain tayo ng Diyos. Bibiyayaan tayo ng Diyos. Kaya po, bibiyayaan tayo ng Diyos kung marunong tayong maging tapat o tapat tayo sa Kanya sa panalangin. Lord, patawad po. Ito po, sa totoo lang, ganito. Sakin po talaga ako eh. Makasarili ako, Lord eh. Ganon. Sarili ko pa rin ang sinusunod ko. Kaya Lord, panalangin ko po. Sana itong crucified na tema po namin sa taong ito, sana magawa ko, Lord. At sana ganun din ang panalangin nyo sa bawat isa. Tama po. Pangalawa po, be humble. The right kind of prayer. Kailangan may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Mahirap pong lumapit sa panalangin na mayabang po tayo. Mahirap pong lumapit sa Panginoon na meron tayong kayabangan sa ating pong mga puso. Tama po. Sabi nga dyan sa salita ng Diyos sa verse 6, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Mayabang ka ba? Apo, riniresist siya ng Panginoon, nire-reject niya ng Panginoon. Ang mga mayayabang na tao ay nire-resist ng Panginoon. Nire-reject ng Panginoon. Pero sabi niya, but He giveth more grace to the humble. Amen. Nagbibigay ang Diyos ng madaming biyaya sa taong marunong magpakumbaba. Mahirap maglingkod sa Panginoon nang punong-puno tayo ng kayabangan sa ating pong mga sarili. Tayong mga tao, naturalesa sa atin ang pagiging mayabang. Hanggat kaya nating gawan hanggat kaya nating gawin o gawan ng paraan ng isang bagay, gagawin natin sa sarili natin. Ganyan po yung sinasabi dyan sa talata na yan, sa James chapter 4, verse 1 to 3. Apo, ginagawa natin sa sarili nating lakas. Kaya ko yan, Lord. Apo, ilan na sa atin dito yung ginawa yung kaparaanan niya, nag-failed tayo. Tama po?
At the end of the day, malungkot tayo. Bakit? Kasi ginawa natin sa sarili natin, sa sarili nating lakas at talino. Hindi tayo marunong magpakumbaba sa Panginoon, hindi tayo marunong tumawag sa Panginoon, hindi tayo marunong sumandal sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Yan po. Ang mayayabang na tao ganyan, hindi marunong. Hindi marunong tumanggap ng tulong. Hanggat kaya niya, gagawa niya ng paraan. Po. Hindi naman natin magagawa ang mga bagay kundi sa tulong lamang ng Panginoon. Ang mayayabang umaasa sa sarili, ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya ko to kahit wala ang Diyos. Yan po, ganyan po ang mga mayayabang na tao. Po. Pero sabi ng Panginoon, but He giveth more grace. Dahil sa biyaya ng Diyos. Yan po. Kaya tayo nagpapatuloy. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, lahat ng bagay na meron ka ngayon, dahil yan ay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, nung dati, medyo bata-bata pa ako. Hindi ko maintindihan yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. Sabi ko, Lord, ano ibig sabihin ng biyaya mo? Kasi naririnig ko sa mga matatanda na sa biyaya lang ng Diyos. Sabi ko, di ko magets. Hindi ko naiintindihan yung word na grace o biyaya. Kasi gusto ko siyang ma-experience. Pero along the way, na nandito na, nagpapatuloy ako sa gawain ng Diyos. Papatuloy ako sa gawain ng Diyos. Marami nang umalis sa gawain ng Diyos. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil sa biyaya niya, nakakapagpatuloy ako. Amen. Kaya, kasi, karapat-dapat ako sa ano eh. Hindi ako karapat-dapat sa ganito. Yun yung lagi kong sinasabi. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong posisyon. Lord, bakit ba ako nagpapatuloy sa ganito? Nilagay mo pa ako sa leadership. Andito pa rin ako sa gawain mo. Pero sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun sa biyaya niya. Hindi ako nagkakasala sa Kanya. Kasi actually, yun po yung panalangin ko nung bata pa ako. Sabi ko, Lord, gusto ko pong magtapat sa'yo. Pero hindi ko yun magagawa kung hindi mo ko gagabayan. Panalangin ko, Lord, gabayan niyo po ako, makarating ako doon sa pagtatapat ko sa'yo. Kaya hanggang ngayon siguro nandito ako. Kaya sa biyaya lamang ng Panginoon, kaya tayo nakakapagpatuloy. Amen po. Amen. At sa biyaya lang din naman ng Diyos kung bakit tayo naligtas eh. Kaya tayo nasa gawain ng Diyos. Ito yung pribilehiyo to ng Panginoon kung bakit tayo nandito. Pahalagahan natin, maraming tao ang wala sa gawain ng Diyos. Maraming tao ang wala sa pamilya ng Diyos. Maraming tao ang wala sa langit. Maraming tao ang wala o hindi makakapunta sa langit. Pero ikaw, nandyan ka, nakaupo ka, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Maglingkod sa Kanya. Amen po. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, huwag natin sayangin yung bawat segundo, minuto, oras, panahon, araw. Kung kaya mong gawan ng paraan na ibahagi ang kaligtasan, gawan mo. Isingit mo kahit hectic yung oras mo. Huwag lang tayo mamuhay sa sarili lang natin. Na kontento na lang tayo, na uuwi tayo, na galing sa school, sa trabaho, na hindi tayo nakakapag-share ng gospel. Amen po. Huwag po tayong makontento sa ganun. Hanggat maaari, i-share natin si Jesus Christ sa bawat tao. Amen po. Yun po ang dapat nating maintindihan kapag tayo po, kung gusto natin magkaroon tayo ng tamang panalangin sa harapan ng Panginoon. Maging honest tayo at mag-humble tayo sa Panginoon. Maging humble tayo sa Panginoon. Again, babasahin ko po ulit yung text natin sa James chapter 4 verse 1 to 3. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Yan po yung ating pong
text sa ating pong mensahe na the right kind of prayer. Una, maging honest po tayo sa Panginoon. Amen. Na hindi nating na tayo po maging totoo tayo sa Panginoon, maging honest tayo sa Panginoon. Dahil hindi naman po natin mapagsisinungalingan ng Diyos. Amen po. Hindi naman natin mapagsisinungalingan ng Diyos sa ating pong buhay. Kung meron tayong mga kasalanan sa buhay po natin na pinamumuhay natin, hindi yan tago sa harapan ng Diyos. Mamuhay tayo ng may katotohanan. Dahil God Himself is truth. Tama po. Ang karakter ng Diyos ay katotohanan. Diba sabi sa John 14:6, I am the way, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Diba sabi sa Biblia, Jesus said unto him, I am the way, the truth. Diba? Ang katotohanan, ang Panginoong Jesus mismo. Bakit tayo namumuhay sa kasinungalingan? Kahit alam naman natin na ang Diyos ay siya ang katotohanan. Amen po. Mamuhay tayo sa katotohanan, wag sa kasinungalingan. Amen po. Hindi po nalulugod ang Diyos sa buhay na punong-puno ng kasinungalingan. At maging humble tayo sa Panginoon. So tayo po, ang conclusion ko po is, kung gusto po natin na maging tama tayo sa Panginoon kapag tayo po ay nananalangin, dapat marunong tayong tumanggap ng pagkakasala at marunong tayong dapat magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Na tinuruan mo kaming kung paano lumapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, may katotohanan, Panginoon. Dahil, Lord, kami na nga lang po ang mananalangin, hindi pa kami magsasabi ng totoo sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat po, Panginoon. Binigyan mo kami ng kaunawaan, Panginoon, sa iyong salita. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang patuloy mangusap sa mga anak mo, Panginoon, na kami maging tapat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. At ingatan mo kami sa amin pong pag-uwi mamaya, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.